Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel, Biblia ang Sasagot. Kung bakit ang pagtanda ay isa pinakamagandang regalo ng Diyos. Sabihin na natin ang totoo, kaibigan. Kapag iniisip ng karamihan ang pagtanda, bihira nilang maramdaman ang kagalakan. Ang mga kulbot, uban, at mabagal na pagkilos ay madalas ituring sa senyales na ang buhay ay pabulubog na. Itinuturo ng ating lipunan na ang pagtanda ay pagkawala, na dapat takasan ito na parang kabataan lang ang panahon ng karapat-dapat ipagdiriwang. Saan ka man tumingin, sinasabi ng mundo na ang kagandahan, lakas at halaga ay para lamang sa mga bata, habang ang edad ay dapat katakutan, labanan o kamuhian. Ngunit kung paano mali ang pananaw na iyon? Paano kung ang pagtanda ay hindi sumpa, kundi isa pinakamagandang biyaya ng Diyos? Ipinapakita ng Biblia na ang isang ganap na magkaibang larawan kaysa sa sinabi ng lipunan. Hindi ito tinatanggi ang realidad ng pagtanda. Tinatanggap nito at ibinubunyag ang mas malalim na kahulugan, isang banal na layunin. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa mga lumilipas sa taon o nagbabago ng katawan. Ito ay tungkol sa pag-unfold ng layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ang bawat taon na iyong nabubuhay ay isang pahina sa aklat na isinulat ng biyaya. Bawat kulubot at kwento ng pagtawa, pagtitiis at pananampalataya, ang bawat hibla ng uban ay patunay na lumakad ka sa isang hakbang kasama ang Diyos. Ang mga tao na dala mo ay hindi pabigat. Sila ay kayamanan na nagpapatunay ng kanyang katapatan. Kapag nagsasalita ang kasulatan tungkol sa matatandang lalaki at babae, ginagawa ito na may paggalang. Tinawag ng kawikaan ang uban ng korona ng kaluwalhatian. Ipinagdiriwang ng mga awit ang mga patuloy na namumunga kahit sa katandaan. Mula kay Abraham at Sarah hanggang kay Simeon at Ana sa templo, madalas piliin ng Diyos ang mga nasa huling yugto ng buhay upang isakatuparan ang kanilang makapangyarihang gawa. Dapat na magbago na ang ating pananaw dahil dito. Kung pinahintulutak ng Diyos na mabuhay na mas mahaba, hindi iyon aksidente, bahagi iyon ng kanyang banal na plano upang lalo kang mapalapit sa Kanya at maging magpapala sa iba. Kaya habang sinisimulan natin ang mensaheng ito, patahimikin natin ang tinig ng mundo na nagsasabi na ang kabataan ang lahat. Makinig sa sinabi ng Diyos tungkol sa kalooban ng oras at kagandahan ng edad. Ang pagtanda ay hindi dapat katakutan. Ito ay isang banal na biyayang balot ng karunungan, hinubog ng karanasan, at pinamutian ng mga pangako. Sa araw na ito, habang binubuksan natin ang kanyang salita, matutuksan natin na ang paglipas ng taon ay hindi pagkawala o hindi isang paalala na bawat hinga, bawat hakbang at bawat araw ay bahagi ng maganda at banal na disenyo ng Diyos para sa iyong buhay. Ang pagtanda, patunay ng katapatan ng Diyos. Kapag binalikan mo ang iyong buhay, ano ang iyong nakikita? May ilan na alala ang kabiguan. Ang iba naman ay mga tagumpay at ang karamihan pareho. Ngunit sa mga mata ng pananampalataya, ang bawat likod nito ay nagiging patunay na kamay ng Diyos na ang kanyang lakas at sumusuporta, ang kanyang awa na umaakyat sa iyo. Kaya't ang pagtanda ay isang banal na regalo. Ito ay isang buhay na pagtoo at katapatan ng Diyos. Hindi tinuturing ng Biblia na ang mahabang buhay bilang simpleng pagkakataon. Sa Direkto 34 na nabuhay sa Moises ng 120 taong gulang. At kahit noon, malinaw pa rin ang kanyang paningin at buo pa rin ang kanyang lakas. Ang kanyang mahabang buhay ay nagpapakita ng lalim ng layunin at presensya ng Diyos. Gayon din kay Abraham na namatay sa mabuting katandaan, isang matandang tao na puspos ng mga taon. Genesis 25, talata 8.
ang mga bilang na iyon ay hindi estadistika. Sila ay paalala na ang mga pangako ng Diyos ay nananatili sa bawat yugto ng buhay at bawat uban sa iyong ulo ay higit pa sa tanda ng panahon. Ito ay patunay na ikaw ay iningatan ng kanyang biyaya. Ito ay marka na napakaraming milya ng nilakbay mo kasama ang Panginoon. Sabi sa Kawikaan 16:31, ang uban ay korona ng kaluwatian. Ito ay bunga ng matuwid na pamumuhay. Ang koronang iyon ay nagsasabi sa mundo na hinarap ko ang mga bagyo, tiniis ko ang mga sakit, lumakad ako sa madilim na lambak, ngunit kailanman ay hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa nawala, kung hindi sa lahat ng pinatili ng Diyos sa loob mo. Isipin kung gaano kalakas ang patotoong iyon para sa mga kabataan. Ang katotohanan narito pa rin. Humihinga, nakatayo at nagpapatuloy ay patunay na ang kamay ng Diyos ay palaging nasa iyo. Ang bawat peklat, bawat guwit ng tamamay, kulbat kulubot ay nagsasalaysay. Sila ang mga pahina na isang buhay na aklat na nagsasabing tapat ang Diyos. Bawat taon na idinadagdag sa iyong buhay ay isa pang pagkakataon upang ipahayag ang kabutihan. Kaya huwag mong hayaan ipaliwanag sa iyo ng mundo na ang pagtanda ay pagbaba. Sa halip, tingnan ito bilang isang patataas na deklarasyon ng kanyang biyaya. Ang mga taon at dala mo ay parang upuan ng saksi. Ang iyong buhay mismo ang ebidensya. Kapag tinignan ka ng iba, hindi nila dapat makita ang edad kung hindi ang refleksyon ng Diyos na palaging tumutupad sa kanyang pangako. Iyan ang katandahan ng pagtanda. Ito ang paraan ng Diyos upang gawing buhay na monumento ang iyong buhay ng kanyang pinagdingding na katapatan. Ang kagandahan at karunungan na dumarating sa panahon. Isa sa pinakamagandang biyaya ng dala ang nagpatanda ay ang karunungan. Ang karunungan ay hindi katulad ng kaalaman. Maaaring matuto ang kahit sinong impormasyon o kasanayan. Ngunit ang karunungan ay mas malalim. Ito ay kakayahang makita ang buhay mula sa pananaw ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang karunungan ay higit na mahalaga kaysa sa kayamanan o tagumpay. Sa Kawikaan 3:13-15, mapalad ang mga nakakasumpong ng karunungan, ang mga nakakamit ng pag-unawa sapagkat higit pa ito sa pilak at mas mabuting pakinabang kaysa sa ginto. Mas mahalaga siya sa mga rubi. Walang anumang may hahambing sa kanya. Naunawaan mo ba ang ibig sabihin nito? Kapag binibigyan ka ng Diyos ng mas maraming taon, binibigyan ka niya ng panahon upang tipunin ang kayamanan na hindi maibibigay ng mundo, kayamanang espiritual. Sa bawat lumilipas sa taon, nakakatipon ka ng mga karanasan nang hindi pa nararanasan ng kabataan. Lumakad ka sa mga lambak na hindi pa nadaanan. Nakatayo ka sa mga tuktok na hindi pa nila naaakyat. At nalampasan mo ang mga unos at hindi pa nila nahaharap. At sa lahat ng iyon, nakamit mo ang isang bagay na walang katumbas. Ang karunungan hinubog ng panahon at pananampalataya. Naturuan ka ng Diyos sa bawat yugto ng buhay. Ang bawat pagsubok ay nagpalalim ng iyong pag-unawa. Bawat pagpapala ay nagpalawak ng iyong pananaw. At bawat panalangin ibinulong mo sa dilim ay nagpatatag ng iyong pananampalataya. Ang lahat ng karanasan ito ay pinagtagpi ng Diyos upang mabuo ang isang kayamanan na walang kapatantay, ang karunungan. At ang karunungan ito ay hindi para itago mo. Ibinibigay ito ng Diyos upang maibahagi mo, upang maging gabay at lakas sa iba sa iyong sariling paglalakbay. Pinararangalan ng kasulatan ang banal na tungkuling ito. Sa aklat na Tito, Kabanata 2, inutusan ni Pablo na ang matatandang lalaki at babae na turuan ang mga kabataan. Bakit? Dahil ang karunungan ay nagmumula sa karanasan.
ng isang banal na regalo na dapat ibahagi sa loob ng pamilya, simbahan at komunidad. Ang presensya ng mga nakakatandang tinig ay nagdadala ng pananaw, katatagan at espiritual na kapanahunan na hindi kayang palitan ng kabataan o ambisyon. Ngunit marami pa rin ang ginugugol ng kanilang lakas sa paghabol sa kabataan. Sinusubukan ito pananatilihin panandaliang anyo sa halip na pahalagahan ang mga bagay na walang hanggan. Kumakapit sila sa panlabas habang pinapabayaan ang lalim, ngunit ang karunungan ay hindi nabibili, hindi pwedeng gayahin, hindi rin madaliin. Ipinapanganak lamang ito sa paglipas ng panahon at sa patuloy na paglakad kasama ang Diyos. Taon-taon, kaya't ang pagtanda ay napakagandang biyaya. Bawat bagong yugto ng iyong buhay ay nagdadagdag ng lalim sa iyong pag-unawa, linaw at sa iyong pananampalataya at lambing sa iyong puso. Ibinibigay nito sa iyo ang mas buo at mas malinaw na pagtingin sa buhay at mas malapit na ugnayan sa Diyos mismo. Kaya sa halip na katakutan ang paglipas ng mga taon, ipagdiwang mo ang dalang nitong biyaya. Karunungang sumasalamin sa ugali ni Kristo, karunungang humuhubog sa iyong kaluluwa, at karunungang maaari mong gumabay sa mga susunod sa iyo. Sa mundong gutom sa katotohanan at direksyon, ang iyong karunungan ay isang kayamanang walang kapantay. Lakas ng kasinaan, tuklasin ang kapangyarihan ng Diyos habang tayo'y tumatanda. Isa sa pinakamahirap na tanggapin sa pagtanda ang katotohanan ng ating katawan ay hindi na tulad ng dati. Masakit ang kasukasuan, lumalabo ang paningin, bumababa ang sigla, at minsan pakiramdam natin ay parang dayuhan tayo sa sarili nating katawan. Sinasabi ng mundo na dapat nating ipagluksang makapagbabagong ito bilang mga palatandaan ng pagbaksak. Ngunit sinasabi ng kasulatan ang kabalitaran, ang ating kahinaan ay hindi pagkatalo. Ito mismo ang lugar kung saan pinakamalinaw na sumisikat ang lakas ng Diyos. Malalim itong naunawaan ni Apostol Pablo. Sa 2 Korinto 12, sinabi ng Diyos sa kanya, "Sapat na sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan." At ang tugon ni Pablo ay kamangha-mangha, kaya't ako'y magmamalaki ng buong kagalakan sa aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Napakalalim na katotohanan na sa mga sandaling iyo'y pinaghihina. Madalas doon, pinakakitang-kita at buhay ang lakas ng Diyos sa loob natin. Hindi tinago ni Pablo ang kanyang mga kahinaan o ang nakuwaring walang ito. Sa halip, tinanggap niya ito bilang pagkakataong upang magliwanag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At habang tayo'y tumatanda, nagiging mas totoo ito sa atin. Nung ba tayo, madali tayong umasa sa sariling lakas at talento at kumpiyansa. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unti nawawala mga yon. Sa proseso ng pagpakukumbaba, inaayahan tayo ng Diyos na lumubos na umasa sa Kanya. Ang pagtanda ay inaalis ang ilusyon ng sariling kahinaan at marahan nagpapaalala sa atin na palagi nating kailangan ang presensya ng Diyos. At iyon mismo ay isang biyaya, hindi pabigat. Isipin mo ang ilan sa mga dakilang lalaki ng pananampalataya sa kasulatan na nakamit ang pinakamakapangyarihang gawa sa kanilang katandaan. Si Moises ay 80 taong gulang nang tawagin siya ng Diyos upang ilabas ang Israel sa Ehipto. Si Caleb ay 85 ng buong tapang sinabi, "Ako'y kasing lakas pa rin na ngayon tulad ng unang araw nang ang sinugo ako ni Moises." Si Josue man ay tapat ng likod man sa katandaan. Bagaman dala ng kanilang mga katawan ang bakas ng edad, nagliliyab pa rin ang kanilang espiritu sa lakas ng Diyos. Ang kanilang pisikal na kahinaan ang naging perpektong canvas upang maipakita ang kanyang kapangyarihan. Kaya kung nararamdaman mong namumuhay ka na may hangganan dahil sa edad,
Huwag kang panghinaan ng loob. Sa halip, tingnan mo ang mga limitasyon niyon bilang banal na paanyaya para sa Diyos na kumilos. Kapag nanginginig ang iyong mga kamay, pinatitibay niya ang iyong puso. Kapag bumabagal ang iyong mga mahakbang, siya'y lumalakad sa tabi mo. Kapag humihina ang iyong alaala, ang kanyang mga pangako ay nananatili. Ang kagandahan ng pagtanda ay ito, habang mas kaunti ang pag-asa natin sa sarili, mas natutuklasan natin ang walang hangganang lakas ng ating tagapagligtas. Ang pagtanda ay isang regalo para sa susunod na henerasyon. Isa sa madalas na hindi napapansing biyaya ang pagtanda ay ang makapangyarang epekto nito sa mga susunod sa atin. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa ginagawa ng Diyos sa loob mo, kung hindi pati sa nais nating gawin sa pamamagitan mo para sa iba. Pinahahalagahan ng kasulatan ang matatanda bilang mga guro at gabay. Paalala sa Maawit 78:4, hindi namin ito tinatago sa kanilang mga anak. Aming sasabihin sa susunod na henerasyon ang mga kahanga-hanga hakbang ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pabalaghang kanyang ginawa. Ang iyong buhay, ang iyong kwento, ang iyong mga karanasan, hindi ito para itago. Mga regalong ito na disenyo upang palakasin at bigyang inspirasyon ang mga taong patuloy na naghahanap ng kanilang landas. Isipin mo ang mga lolo, lola, magulang, tagapayo at tapat na matatanda sa Biblia. Sina Loida at Eunice, ang lola at ina ni Timoteo, ay nag-iwan ng pamana na tapat na pananampalataya na tumulong humubog sa isa pinakadikilang lider ng unang simbahan. Si Ana naman ang papatista na sa kanyang 80 taon nang buhayin niya ang sanggol na si Jesus at masayang ipahayag ang kanyang pagdating sa lahat ng gustong makinig. Lucas 2:26 hanggang 38. Ang kanilang edad ay hindi hadlang. Ito ay isang plataforma para sa totohanan. Isa sa mga dahilan na pinagkakalooban ng Diyos ang ilan ng mahabang buhay upang tagabuhay na patotoo, tagapagsalaysay ng kanyang kabutihan at tagapagangalaga ng pananampalataya para sa mga susunod na henerasyon. Maaaring subukan ng mundo na patahimikin ang mga nakakatanda, ngunit sa disenyo ng Diyos, sila ay mahalaga. Kailangan ng mga kabataan ang pananaw, pagtitiyaga at matibay na pananampalataya ng mga nauna sa kanila. Maaaring hindi mo napapansin, hinuhubog mo ang buhay ng iba higit sa iyong inaakala. Kapag nakikita ng mga bata na ikaw ay nagdarasal, kapag nasasaksihan ng mga kapitbahay ang iyong pasensya, kapag naririnig ng mga kasamahan sa simbahan ang iyong mga kwento ng pananampalataya, nasasaksihan nila ang ebanghelyo sa gawa. Ang mga tahimik na sandaling iyon ay lumilikha ng mga alon na aabot pa sa hinaharap. Kaya huwag mo maliitin ang kapangyarihan ng iyong presensya. Isa sa pinakadakilang regalo na may ibibigay mo sa mga henerasyon darating. Ang iyong mga taon ay hindi para lumingon sa nakaraan, para umabot sa hinaharap. Ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang isang pamana na dapat mong ipasa, at bawat mabuting salita, bawat gawa ng pag-ibig, bawat salitang nag-aalaga at nagbubuhat ng loob ay nagiging binhing itinatanim sa puso ng mga nagdadala ng pananampalataya sa mga darating na panahon. Kahabaan ng buhay, isang buhay na gantimpala. Sa kultura natin ngayon, madalas pinag-uusapan ang kahabaan ng buhay sa konteksto ng agham, medisina o pisikal na kalusugan, na para bang ang mas mahabang buhay ay bunga lamang ng disiplina at pagsisikap. Ngunit ipinaalala ng kasulatan na ang mahabang buhay ay higit pa roon. Ito ay biyaya nagmumula mismo sa kamay ng Diyos. Sa buong Biblia, ang kahabaan ng buhay ay inilarawan bilang isang banal na regalo at gantimpala sa mga tapat na lumalakad kasama niya. Sinasabi sa Exodo 20:12 ang ikalimang utos.
Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong buhay sa lupang ibinibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa paggalang sa mga magulang, ito ay kaugnay ng pangako ng Diyos ng katatagan at pagpapala. Sa pananaw ng Biblia, ang mahabang buhay ay tanda ng biyayang ibinubuhos ng Diyos sa mga namumuhay ng may pagsunod at pananampalataya. Inuulit ng awit ng 71 talata 16 hanggang ang katotohanan ito. Nabibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Ang bawat dagdag na taon ay bahagi ng paraan ng Diyos upang ipakita ang kanyang awa, katapatan at wakas na pag-ibig. Hindi lang ito isang kandila sa iyong cake. Ito ay isang pagkakataong upang masaksihan ang kanyang biyaya sa pagkilos. At sa awit 62, talata 14 naman ay nakasulat, sila'y magbubunga pa rin sa katandaan, mananatiling sariwa at luntian. Kay gandang larawan, sa disenyo ng Diyos, ang kahabaan ng buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtagal ng mga taon, kung hindi sa patuloy na pamumumunga ng may bagong layunin. Ang mahabang buhay ay nangangahulugang na mas mahabang panahon upang magpaglingkod, pagbigay inspirasyon at duwalhatian siya upang pagpatuloy ng magbunga. Akala na ng mundo ay tapos ka na. Ibig ba sabihin nito na bawat tapat na mananampalataya ay mabubuhay ng matagal? Hindi palaging ganon. May kanya-kanyang layunin ang Diyos para sa bawat buhay. Ngunit kapag pinakalooban niya ng kahabaan ang buhay, ito ay may saysay, isang banal na biyaya. Hindi ito dapat pagsisihan o labanan kung hindi pagpahalagaan. Ang bawat bagong taon ay paalala mula sa Diyos na may misyon ka pa. Mga panalangin dapat itaas, mga dapat taong mahalin, mga pusong dapat abutin. Kaya't kapag dumadami na ang mga taon, huwag mo itong ituring na oras na nawawala. Ngumiti ka at pasalamatan ang Diyos na pinahaba pa niya ang iyong paglalakbay. Ang kahabaan ng buhay ay banayad na paraan ng pagsasabing may mga plano pa ako sa iyo. Ito ay hindi gantimpala kung hindi isang patotoo at biyayang sumasalamin sa puso ng Diyos para sa kanyang mga anak. Mas lalong lumalapit sa walang hanggan, may pag-asa, hindi takot. Isa pinakamalinaw na katotohanan dala ng pagtanda ay ang pagkaunawang palalapit na tayo sa dulo ng ating paglalakbay dito sa mundo. Madalas ipakita ng mundo ang katotohanan ito na may takot na para bang ang kamatayan ay dapat iwasan at katakutan. Ngunit inahayaan tayo ng Biblia na makita ito sa ibang pananaw. Para sa mga nananampalataya na ang pagtanda ay hindi paglapit sa wakas, kung hindi paglapit sa walang hanggan. Hindi may kaba, kung hindi may pag-asa. Malinaw itong pinahayag ni Pablo sa Pilipos 1:21. Sapagkat sa akin ang mabuhay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Napakalaya at napakalalim na pananaw. Ang mabuhay ay paglilingkod kay Kristo, ang mamatay ay pagpasok sa kanyang walang hanggang presensya sa piling ng isa sa kasama nating lakad mula pa noon. Habang lumilipas ang mga taon, mas nagiging mas malinaw ang langit sa ating paningin. Ang mga sakit, pagkawala at pagbabago ng edad ay marahang nagpapaalala na ang mundong ito ay hindi ang ating tunay na tahanan. Ayon sa Hebreo 13:14, sapagkat dito wala tayong lungsod na mananatili kung hindi hinahanap natin ang lungsod ng darating. Ang pagnanasang iyon ay nagiging mas totoo habang lumilipas ang panahon. Ang dati tiling malayo ay nagiging buhay na pag-asa, isang pangakong kumislap sa di kalayuan. Para sa anak ng Diyos, ang walang hanggan ay hindi pagtatapos. Ito ay pagbabalik tahanan. Hindi ito dapat katakutan kung hindi hintayin ang may kapayapaan. Ang pagtanda ay nangangahulugang palalapit ka na sa lugar na kung saan ang pananampalataya ay nagiging paningin at kung saan ang bawat luha at sakit ay tuluyan ng mawawala sa liwanag
ng kanyang kaluwalhatian. Bawat lumilipas na taon ay nalalapit sa atin ng katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos. Sa Juan 14:2 hanggang 3, sinabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng lugar. Kapag ito ay handa na, babalik ako upang kunin kayo upang kayo'y makasama ko. Yan ang patutunguhan ng edad. Hindi kagalakan ng pagbabalik sa tahanan. Kapag nakita natin ang panahon, sa ganitong paraan nagbabago ang lahat. Ang pagtanda ay hindi dapat katakutan, kung hindi dapat tanggapin na may galak. Ang bawat pagsikat ng araw ay isa pang hakbang patunta sa walang hanggang kapayapaan. Hindi lang paalala ng mga lumipas na taon. Ang bawat kulubot ay marka ng biyaya, tanda na napapalapit na ang langit. Ang bawat yugto na dumaraan ay may hinahong bumubulong na isa ka na lang tibok ng puso palapit sa pagkikita ninyo ng tagapagligtas ng harapan. Kaya't sa halip na malungkot sa mga bagay na binabawi ng panahon, magalak ka sa biyayang dinadala nito. Hindi ka ninanakawan ng mga taon. Inihahanda ka nila para sa walang hanggan. Ang pagtanda ay tinatapat ang iyong paningin hindi sa mga bagay na kumukupas, kung hindi sa mga bagay na nananatili magpakailanman. Kasi po, inigising nito ang banal na pananabik para sa araw na mawawala ang lahat sa sakit at pupunasan ni Jesus ang bawat duha. Ang katotohanan ito ay hindi para takutin ka, kung hindi para bigyan ka ng tunay na kagalakan. Pagdinig sa mahuling taon, may natanging liwanag sa mga taong matagal nang lumakad ng tapat kasama ang Diyos sa iba't ibang yugto ng buhay. Hindi ito liwanag ng kabataan o lakas ng katawan, kundi mas malalim na liwanag, isang ilaw na nagmumula sa kaluluwang hinubog ng panahon, pagtitiis at biyaya. At sa mundong na puno ng alinlangan, ang liwanag na iyon ay higit na kailangan ngayon. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa burol ay hindi maitatago. Ang tawag na iyon ay hindi kumukupas sa pagtanda, lalo pa itong tumitibay. Habang tumatanda ka, lalong nagiging ilawan ang iyong buhay para sa iba. Bawat mabuting salita, bawat gawa ng hagbag, bawat tahimik na panalangin ay nagiging refleksyon ng presensya ng Diyos sa mga taong paligid mo. Ang mga huling taon ay hindi para sa paglimot o pag-urong, kung hindi para sa malmaluwanag na pagdinig. Isipin mo sa Simeon at Ana, ang dalawang tapat na lingkod na nakatakbo kay Jesus sa templo matapos ang mahabang panahon ng paghihintay. Lucas 2:25 hanggang 38. Ang kanilang mahabang pagtitiis ay nagbunga ng banal na pakikita at hanggang ngayon patuloy na naninining ang kanilang kwento sa kasulatan. Larawan ng pagtitiyaga, ang pag-asa at debosyon. Kapag namumuhay ka ng tapat sa iyong mga huling taon, kapag namumuhay ka ng tapat sa iyong mga huling taon, ang iyong buhay ay nagiging isang patotoo, hindi man lang ginawa ng Diyos sa nakaraan, kung hindi pa patuloy niyang pagkilos sa kasalukuyan. Ang mga tao sa paligid mo, ang iyong mga anak, kapitbahay at pamilya sa simbahan ay nakikita sa iyo ang matatatag na halimbawa ng pagtitiis at biyaya. Ipinapaalala mo sa kanila na ang pananampalataya ay hindi nakatali sa kabataan o lakas, kung hindi sa pagtitiwala sa Diyos na hindi kailanman na hindi magbabago. Kailangan ang mundo ang ganitong uri ng patotoo. Ang mga kabataan ngayon ay naghahanap ng katotohanan ng totoo, hindi ng kasakdalan, kung hindi pagiging totoo at tapat. Kailangan lang makita na ang biyaya ng Diyos ang nagdadala sa atin sa bawat yugto ng buhay. At ang iyong tahimik na pananampalataya, matatatag na pag-ibig at mahinahong presensya ay maaaring liwanag ng iyon. Kaya huwag mong isipin na ang katandaan ay panahon ng paglayo sa layunin.
Isipin mo ito bilang bagong pagkakataon upang magningning ang na mas maliwanag kaysa dati. Ang mga guhit sa iyong mukha, ang kabaitan sa iyong tinig at ang lalim ng iyong mga panalangin ay lahat ay sumasalamin sa liwanag ni Kristo sa loob mo. At kapag nakita ng ginawaan ng liwanag na iyon, sila ay naaakit hindi sa iyo, kung hindi sa Diyos na kasama mo sa bawat hakbang ng iyong buhay pangwakas. Ngayon habang tinatapos natin ang pagninilay nito, na may makita ng iyong puso ang pagtanda na sa ibang paraan. Maaaring tawagin ito ng mundo ng paghina, ngunit tinatawag na ito ng langit ng biyaya. Ang mga taon sa iyong likuran ay hindi nasayang. Tinahi sila ng biyaya ng Diyos. Ang pagtanda ay hindi sumpa, ito ay korona. Hindi ito pagkawala, ito ay pag-unfold ng isang pinakamagandang regalo ng Diyos. Hindi ito paglipas ang buhay, ito ay paglalim nito. Bawat taon na dumaraan ay buhay na patunay na katapatan ng Diyos. Bawat kulubot ay kwento ng karunungang nakamit sa gitna ng kagalakan at pagsubok. Bawat kahinaan ay paalala upang mas lubos tayong umasa sa kanyang lakas. Bawat bagong araw ay pagkakataong upang pagpalain ang iba, magbahagi ng kabutihan, gumabay at pagtanim ng pag-asa sa mga puso ng mga susunod sa atin. Ang kabahaan ng buhay ay hindi pabigat kung hindi banal na gantimpala, isa pang pagkakataon upang patuloy na mamunga kahit sa mga huling kabanata ng buhay. At bawang hakbang nagpapalapit sa iyo sa walang hanggan ay hindi dapat katakutan kung hindi salubungin ng may kapayapaan. Ibig sabihin nito, palalapit ka na sa presensya ng Di Jesus, ang isa sa palaging kasama mo. Kaya mo itaas mo ang iyong ulo, suotin mo ang iyong mga taon na may dangal at pasasalamat. Pahalagahan ang mga bawat hinga na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hayaan mo magdingning ang iyong mga araw tulad ng ilawan para sa iba. Isang buhay ang patotoo ng kanyang panining nagbabagong pag-ibig at kabutihan. Sapagkat ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagkawala. Ito ay tungkol sa pakinabang. Nakakamit mo ang pag-unawa, karunungan at pamana. Nakakamtan mo ang matatag at pag-asa ng walang hanggang buhay kay Kristo. Kaibigan, huwag mong hayaan baluktutin ang mundo, ang tinatawag na maganda ng Diyos. Tingnan mo ang iyong edad tulad ng tingin niya rito, bilang biyaya, bilang korona ng kaluwalhatian, bilang bahagi ng kanyang ganap na disenyo. Ikaw ay patunay na kanyang awa at biyaya. At binibigyan kanya ng hininga, may layunin ka, may halaga ka, at may dahilan kang magalak. Kaya't magpasalamat ka sa mga taon ng panahong naranasan bumubog sa iyo. Pagtiwalaan mo siya sa mga araw na darating at tandaan mo ito, ang pagtanda ay hindi pagtatapos ng iyong kwento. Ito ay paglalantad ng pinakadakila at pinakamagandang biyaya ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, brothers and sisters. Hanggang sa muli.